Ang astig na Marvel movie na ang Venom The Last Dance 2024 ang Tagalog recap natin ngayong araw mga huwan. Ito ay isang sci-fi action adventure film na siguradong ika-e-enjoy nyong lahat. Please watch at your own risk dahil napakarami pong spoilers ang video na ito. Mag-relax at mag-enjoy sa ating malupit na palabas at simulan na natin. Si Null na ang Diyos ng Void at ng mga symbiotes ay inalala noong naghahari pa siya sa kadiliman ay biglang sinakop ng Universe of Light ang kaharian niya. Pinasugod ni Null rito ang mga nalikha niyang mga symbiotes pero trinidor siya ng mga ito at kinulong sa planeta nila na ang Clintar. Subalit dahil nalaman ni Null na nalikha na ang Codex na magpapalaya sa kanya roon ay pinahanap niya ito sa panibagong lahi na nalikha niya na ang mga Xenophage. Sa sunod na eksena si Eddie Brock ay napunta sa universe ng Earth 99999 sa Tijuana, Mexico dahil sa kagagawan ng alien symbiote sa katawan niya na si Venom. Nakausap ni Eddie ang bartender sa bar patungkol sa pag-blip ni Thanos ng 5 taon sa pamilya nito pero kalaunan ay nagawa ng mabalik ni Venom ang bida sa kanilang universe. Pagkatapos ay kinontrol ng symbiote ang katawan ni Eddie upang maghanda sa bar ng alak para sa kanila. Ngunit napanood nila sa balita na pinaghahanap na si Eddie ng mga otoridad dahil naging suspect siya sa pagkamatay ni Detective Patrick Mulligan nakaraan. Ang bida naman ay naisipang pumunta sa New York upang i-blackmail ang judge na nagpatalsik sa kanya roon upang malinis ang pangalan niya. Bago sila umalis sa bar ay nagbayad si Venom sa bartender ng coin na may naiwang maliit na parte niya. Subalit habang naglalakad sa labas ay nakarinig sina Venom at Eddie ng hagulgol ng mga aso mula sa di kalayuan. Kalaunan ay napasok nila ang isang abandonadong gusali kung saan nakakulong ang maraming aso na walang awang sinasabak sa mga dogfight. Agad na pinuntahan si Eddie sa gusali ng grupo ng mga Meksikano na plano siyang tapusin dahil sa pagdiskubre niya ng hideout nila. Nang pinakiusapan niya ang mga lalaki na umalis na lang roon ay pinagtawanan siya ng mga ito at mabilis na nagpalit siya ng anyo bilang ang lethal protector na si Venom. Habang pinapakawala ng alien symbiote ang mga aso sa mga cage ng gusali ay inatake niya ang mga kalalakihang Mexican at maging ang mga aso ay galit na inatake rin ang mga ito. Pagkatapos ay lumabas si Eddie sa loob ni Venom at siya naman ang kumalaban sa ilang miyembro ng mga kalalakihang Meksikano sa paligid. Kalaunan ang itim na symbiote ay sabay-sabay na hinablot at hinila ang mga Meksikano at mabilis na pinagkakain niya ang lahat ng mga ulo ng mga ito. Subalit paglabas nila sa gusali ay nakita sila ng isang misteryosong lalaki gamit ang security camera sa kalsada at agad na pinapunta nito sa lugar ang grupo ni General Rex Strickland. Pumunta siya sa bar at mabilis na nilagay ni Strickland ang piraso ng symbiote ni Venom sa isang vial pagkatapos ay puwersahang dinala nila ang bartender. Samantala ang isang Xenophage ni Null ay nakapunta sa Tijuana dahil na-detect niya ang Codex roon. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na eksena si Mulligan ay makikitang hindi pa patay ngunit nasa kritikal na kondisyon. Nagmadaling dinala siya ni General Strickland kasama ni Dr. Payne sa Area 51 na nasa disyerto ng Nevada upang masaniban ng lalaki ng nahuli nilang alien symbiote nang sa gayon ay mapagaling siya sa kondisyon niya. Ang isa pang scientist ng pasilidad na si Dr. Sadie Christmas ay kinumpirma kina Payne na tagumpay ang pagsanib ng symbiote sa katawan ni Mulligan. Sa loob ng 3 araw ay papasarado na ng gobyerno ang Area 51 pero ito ay may isa pang underground na pasilidad na ang Area 55. Pagkatapos ay hinarap nila ang lalaki upang makausap ang symbiote sa katawan niya. Mabilis na lumapit sa kanila si Mulligan na kinokontrol ng berdeng symbiote na si Toxin at binunyag nito kina General Strickland na siya at ang iba pa ay nagtatago mula kay Null. Dahil ang mga nilikhang halimaw ni Null ay pinaghahanap sila sa buong kalawakan at kapag natagpuan nila sila ay uubusin silang lahat ng mga ito. Ngunit ang general ay hindi naniwala kay Toxin at inalala niya noong bumagsak ang isang bulalakaw na naglalaman ng mga symbiote ay agad na hinuli ng grupo ni Strickland ang lahat ng mga ito na nakakapagtakang nabuhay sa pagbagsak sa planeta. Ngayon ay nasa Imperium program na ng Area 55 ang iba't ibang symbiote na nahuli nila. Samantala sina Eddie at Venom ay kumapit sa isang eroplano upang makapunta ng New York. Nang binalot ng symbiote ang katawan ng bida ay agad na napansin ng Xenophage ang Codex sa loob nila at malakas na tumalon nito sa eroplano upang atakihin silang dalawa. Pero naiwasan ni Venom ang atake ng halimaw at napunta ito sa engine ng eroplano na kinawasak ng katawan ng kalaban.
Sa labis na takot ay nagmadaling tumalon si Venom mula sa aircraft at ginawang parachute ang sarili upang ligtas na makababa si Eddie sa lupa. Subalit pagbagsak ng xenophage sa isang kalsada ay muling nagdikit ang lahat ng mga parte ng katawan nito. Pinaliwanag naman ni Venom sa bida na isang xenophage na nilikha rin ni Null ang umatake sa kanila at nais makuha ng nilalang ang codex sa katawan nila dahil ito ang susi upang makalaya ang symbiote god sa Clintar. Noong namatay si Eddie mula kay Riot ay binuhay siya ni Venom at naging isa ang life force nila na tinatawag na ang Codex. Kapag nilabas ni Venom ang buong anyo niya ay dito lang nakikita ng xenophage ang Codex sa katawan nila at yun ang dahilan kung paano sila nahanap ng halimaw sa eroplano. Dagdag pa ni Venom na matatanggal lang ang Codex sa kanilang dalawa kapag isa sa kanila ang mamamatay. Kalaunan ay naisip ni Eddie na kailangan nilang makaalis agad sa lugar na yun bago pa sila mahanap ng xenophage at nagmadaling pinasanib niya ang itim na symbiote sa isang kabayo na nakita nila sa daan. Pagkatapos ay habang sakay ni Venom sa likod si Eddie ay tumakbo siya palayo ng disyerto ng napakabilis bilang si Vorse. Subalit sina General Strickland ay nabalitaan ang pagtalon ni Eddie mula sa eroplano at maya-maya nang uminom ng tubig si Vorse sa ilog ay nakarating na roon ang grupo ng mga sundalo ng general at agad na inatake sila ng mga ito. Tumalsik sa ilog si Eddie at si Venom ay umalis sa kabayo upang puntahan siya ngunit ang mga sundalo ay lumangoy sa ilog at hinabol sila. Kalaunan ay biglang inatake si Eddie ng isang tauhan ni Strickland pero gamit ang baril ng kalaban ay nagawa niyang mabaril ito. Ilang saglit ang itim na symbiote ay nagawang mahuli ng isa pang sundalo pero mabilis na nakalipat siya sa katawan ng ilang mga hayop sa paligid. Nagmadali naman siyang bumalik sa katawan ni Eddie upang maligtas ito sa tiyak na kapahamakan bago mahulog sa talon. Ngunit ang xenophage ay agad na na-detect ang codex kina Venom at sobrang bilis na nakarating siya sa lugar. Nang kinuryente ang symbiote ng mga sundalo habang nasa ilog ay malakas na inatake sila ng xenophage pero hindi na nito nakita ang codex nang nagtago si Venom sa katawan ni Eddie at nagmadaling umalis sila sa lugar. Ang mga tauhan ni Strickland ay pinagbabaril ang malaking halimaw subalit gamit ang bibig nito ay walang awang winasak sila ng kalaban. Ang general naman sa helicopter ay walang nagawa hanggang sa umalis na rin sa lugar ang xenophage. Maya-maya ay napadaan si Eddie sa pamilya ni Martin Moon na nagtayo ng camp sa tabing daan at inalok siya nito ng makakain. Nang nabanggit ng bida na plano niyang pumunta sa New York ay nasabi sa kanya ng lalaki na maaari nila siyang madala sa Las Vegas bago sila pumunta ng Area 51, dahil umaasa raw si Martin na makakakita roon ng alien bago ito mapasarado ng gobyerno na ang pangarap niya noon pa. Samantala sina Dr. Payne ay binalita kay Toxin na dumating na sa Earth ang nilalang na nabanggit niya sa kanila at ang symbiote ay pinakita sa mga scientist ang buong anyo niya. Dito na nasense ni Toxin ang iba pang mga symbiote na pinag-eeksperimentuhan ng Area 55 at napansin niya na wala roon si Venom. Pagkatapos ay sinabi niya kina Dr. Payne at General Strickland na ang codex sa itim na symbiote ang hinahanap ni Null upang makawala siya sa kulungan niya. Pag nakalaya ang symbiote god sa Clintar ay wawasakin nito ang buong planeta nila. Ang tanging paraan lang upang mapigilan si Null ay kapag namatay ang isa kina Venom at Eddie dahil mamamatay na rin ang codex sa kanila. Si General Strickland naman ay napagdesisyonan na patayin si Eddie o ang itim na symbiote. Kinabukasan ng gabi ay sakay ng minivan ni Martin ay nadala na nila si Eddie sa Las Vegas at nagpaalam na siya sa lalaki. Subalit ang security camera ni Strickland sa lugar ay agad na nakita ang bida. Ilang saglit ay dahil kapos ang dalang pera ni Eddie upang makapunta sa New York ay naisipan nilang pumasok sa kalapit na kasino ngunit agad na pinalabas sila ng bantay dahil hindi raw maayos ang pananamit niya. Kalaunan ay naisipan ni Venom na pabagsakin ang isang lalaki sa tabi at sinuot ng bida ang kasuotan nito upang makapasok sila sa kasino. Ngunit habang kontrol ni Venom si Eddie ay mabilis na naubos niya ang pera nila sa slot machine at kalaunan ay nakita niya sa kasino si Mrs. Chen at labis na kinatuwa ng babae na makita siya roon. Samantala si General Strickland ay binigyan ng kontrol sa Imperium program ng misteryosong superior niya at pinasugod ng general ang mga tauhan niya sa lokasyon ni Eddie. Samantala si Martin at ang pamilya niya ay nakarating na sa labas ng Area 51 at palihim na pumasok silang lahat rito. Sa sunod na eksena si Mrs. Chen ay inayang sumayaw ang bida at nang tumanggi siya ay excited na sumang-ayon si Venom sa babae habang nasa buong anyo niya. Subalit sa gitna ng pagsasayaw nila ay agad na napansin ng xenophage ang codex sa itim na symbiote at nalaman nito ang lokasyon nila. Pagkatapos ay mabilis na sumugod ang halimaw kina Venom pero agad na nagtago ang symbiote sa katawan ni Eddie at hindi na uli sila nakita ng kalaban. Ngunit pag-alis roon ng xenophage ay bigla namang dumating ang mga sundalo ni General Strickland at inatake silang dalawa. Ang mga ito ay tinurukan ng pangparalisa ang bida at si Venom ay nilagay nila sa isang tube at dinala nila sila paalis ng gusali.
Maya-maya nang nagising si Eddie sa loob ng Area 55 ay nagulat siya na makita roon si Mulligan na buhay pa pala at sinaniban ng berdeng alien symbiote, pero si Dr. Sadie ay kinuha ang itim na symbiote sa laboratory nila at ilang saglit ay sinabihan ni Strickland sina Dr. Payne na siya na ang in charge sa pasilidad. Pagkatapos ay sinabihan ng general ang mga tauhan niya na paalisin na roon ang mga scientist at pinalabas niya si Eddie sa silid upang agad na barilin. Pero mula kay Sadie ay mabilis na bumalik si Venom sa bida at malakas na inatake niya si General Strickland. Biglang sumugod roon ang Xenophage pero si Toxin ay agad na pinigilan nito upang makatakbo palayo sina Venom at sina Dr. Payne sa pasilidad, subalit madali siyang nadurog ng bunganga ng nilalang. Agad na inatake ng kalaban si Venom pero nagmadaling nagtago uli siya sa katawan ni Eddie at si Dr. Sadie ay sinimulang pakawalan ang mga symbiote ng Imperium Program. Pagkatapos ay mabilis na sumanib ang mga ito sa iba't ibang mga empleyado ng Area 55 sa paligid at ang symbiote naman na si Lasher ay sumanib kay Dr. Sadie. Pinagtulungang kalabanin ng lahat ng mga symbiote ang malaking halimaw ni Null, ngunit kahit pa binuhos na nila ang buong lakas upang pabagsakin ang kalaban ay nagagawang tapusin nito ang ilan sa kanila. Samantala sina Martin ay umakyat ng watchtower ng Area 51 upang maghanap ng alien sa pasilidad. Kalaunan ay kasama ang iba pang mga symbiote ay nagmadaling lumabas sina Venom ng Area 55 at labis na nagulat sina Martin na makita sila roon. Sa kasalukuyan na iyon ay matapang na pinagbabaril ni na General Strickland at ng mga tauhan niya ang Xenophage habang nakagapos ito sa isang symbiote. Subalit nagawa pa ring makalabas ng nilalang sa pasilidad at nang inatake ito ng symbiote na si Rascal ay agad na tinapos siya ng Xenophage. Gayunpaman ay hindi sumuko ang mga natitirang alien symbiote na kalabanin ng halimaw ni Null habang pinagbabaril ito ng machine gun ng mga sundalo. Ilang saglit ay nakita ni Eddie sina Martin sa watchtower at nagmadali siyang nilapitan ang mga ito, ngunit nang pinasabugan ng bazooka ni Strickland ang malaking nilalang ay nawasak rin ang babang parte ng tower. Pero ang mga symbiote at si Eddie ay mabilis na niligtas ang buong pamilya ni Martin bago sila mahulog roon. Pagkatapos ay binangga ni Dr. Payne ang Xenophage ng kotse niya, ngunit ang nilalang ay lumikha ng malakas na ingay upang papuntahin sa pasilidad ang isa pang Xenophage. Buong tapang na kinalaban pa rin ni Lasher at ng mga kasamahan niyang symbiote ang mga halimaw ni Null, subalit walang kahirap-hirap na tinapos sila ng mga ito at ang berding symbiote na lang ang natira. Kalaunan ay naisipan ni na Eddie na sumakay ng motor at habang nasa anyo ni Venom ay nagpahabol sila sa mga Xenophage habang si Lasher ay patuloy na inaatake pa rin ang mga ito. Hindi nagtagal ay nagawang mapunta ni na Eddie ang mga Xenophage sa tumpok ng mga balat granada ni na Strickland at agad na pinasabugan nila rito ang dalawang kalaban. Subalit mabilis na inatake ng isang Xenophage ang sundalo na nasa helicopter at ang general ay pinagbabaril ang nilalang, ngunit nagawa siyang masaksak nito sa likod. Si Eddie at Lasher naman ay magaling na ginamit ang mga talim ng helicopter upang atakihin ang Xenophage at niligtas rito ng berdeng symbiote sina Strickland. Subalit biglang nabuo muli ang katawan ng Xenophage at nang inatake ni Lasher ang kalaban ay lumikha ito ng ingay upang makalas siya sa katawan ni Sadie at malamon ng halimaw. Samantala nang nagawang mahabol ng isa pang Xenophage si Eddie ay agad na pinasabugan ni Martin ang nilalang. Pagkatapos ay tinago ni Venom ang bida sa wasak na helicopter nang tumakbo palayo si Martin, ngunit ang Xenophage ay nagpapunta sa lugar ng mas marami pang mga kasamahan nito. Habang hinahanap ng mga halimaw sa paligid sina Eddie ay nasabi sa kanya ni Venom na nais niyang makita ang Statue of Liberty sa New York. Sumang-ayon ang bida sa kanya at kalaunan ay naisipan niyang ipasanib ang itim na symbiote sa katawan ng lahat ng mga Xenophage. Pagkatapos ay tinanggal ni Venom si Eddie sa kanya at sumenyas siya kay Strickland na paganahin ang mga acid tank ng pasilidad. Habang nakasanib pa rin sa mga Xenophage ay pumwesto ang itim na symbiote sa kalapit na platform at ang general, bagaman labis na nanghihina, ay pinilit na i-activate ang mga acid tank upang malusaw rito si Venom kasama ng mga halimaw ni Null. Pagkatapos ay naglagay si Venom ng konkretong pinto kay Eddie at inangat niya si Strickland upang patuloy itong mag-release ng asido sa kanya. Ilang saglit ay winasak ni Venom ang mga tubo ng tangke at ang general ay pinasabog ang pasilidad gamit ang dala niyang granada. Sina Dr. Payne naman ay nagmadaling tumakbo palayo at nang nadapa si Sadie ay agad na pinasanib ng babae sa katawan niya ang symbiote na si Agony at sobrang bilis na niligtas niya ang kaibigan mula sa napakalakas na pagsabog ng Area 51. Pagkatapos ng pagsabog ay nawalan si Eddie ng malay at makalipas ang ilang oras ay nagising siya na nakahiga sa kama ng ospital. Ang isang US General naman ay sinabihan ang bida na dahil sa kabayanihan nila ni Venom at pagligtas sa mundo ay na-expunge na siya sa lahat ng mga krimen na kinasangkutan niya.
Kalaunan ay mag-isang pumunta si Eddie sa New York City upang makita ang Statue of Liberty habang inaalala ang mga nakaraan nila ng kaibigan niyang itim na symbiote. Sa mid-credit scene ay dahil wala na si Venom ay diniklara ni Null na hindi naligtas ang Earth at wawasakin niya ito habang pinagmamasdan ni Eddie. Sa post-credit scene ay makikita ang bartender na nagawang makalabas ng Area 55 at ang isang ipis ay lumapit sa wasak na vial kung saan nakalagay ang piraso ni Venom. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.